Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time check 10:04. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Welcome po ulit sa palatuntunang Usap-usapan. Ito po si Bea Gaza de Guzman, pansamantalang humahalili kay Ven Blones. Si Miss Ven po ay may sakit ngayon. Get well soon po, Ma'am Ven. Marami talagang nagkakasakit ngayon dahil tagulan na. Baka yung iba dyan nag-a-adjust pa from the summer season. Ngayon ay rainy season na. Ayan. So ingat-ingat po tayo. Wag po magpapaulan para hindi po tayo magkasakit. Ayan. So dito po sa palatuntunang usap-usapan kung saan ibinabahagi po natin ang iba't ibang mga usapin, mga pinag-uusapang mga issue ngayon sa ating lipunan. Kaya naman para sa episode ngayong araw, May 10, 2025, dito sa Usap-usapan, ay meron po tayong mga makakapanayam upang talakayin itong dalawang issue na ating pag-uusapan. Una po ay syempre nitong mga nakaraang linggo ay napabalita po itong pagkakaaresto ng isang Chinese nationals o Chinese national, isa lang pala siya. So hindi nationals, national. Chinese national na inaresto nga po malapit sa vicinity ng Commission on Elections or COMELEC dahil sa nahulian ito ng suspected spy device. Ayan. At naalarma nga po ang ating mga agencies. Syempre dahil ito ay may kinalaman sa national security, lalo na at yung timing at yung lokasyon kung saan nangyari ito ay mukhang may kinalaman dito nga sa issue ng maaaring ang pakialaman ng ating eleksyon. So ito nga po, hinuli po itong Chinese national na ito na kinilalang si Tak Hoi Lao. Dito po siya po ay merong passport na inisyu po ng Chinese Special Administration Region ng Macau. So yun, doon po nalaman na siya po ay isang Chinese national. Sa ikalawang bahagi po ng usap-usapan, makakausap naman po natin ang Minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para naman po pag-usapan itong napabalita rin pong dumadaming mga mag-aaral, mga high school graduates na itinuturing na functional illiterates o iyon pong mga marunong magbasa pero medyo hirap po sa pag-unawa o pwedeng tawagin itong yung comprehension skills. So yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa palatuntunang usap-usapan. At habang iniintay po natin ang ating unang panauhin ay syempre, ito nga, babalikan lang natin tong
ating pag-uusapan. Dahil nga nakita ko kanina si Marvin ay busy naghahanda na sa election preparation nila no sa Monday at ito nga yung naging dahilan nitong kumbaga nag-prompt sa ating mga agencies na ito ay paimbestigahan. Nalaman natin na yung case ay anti-cybercrime law, yun yung na-violate dito. Tsaka syempre ito pong Republic Act number 10175, yun po yung Cybercrime Prevention Act of 2012 or 2012 at itong Commonwealth Act number 616 o yung Espionage Act. So yun po yung mga na-violate sa atin nitong suspected na spy, Chinese national. Ready na ba ang ating guest? Okay, so habang tinatawagan po ang ating makakausap, si spokesperson Ferdinand Lavin ng National Bureau of Investigation. Antay-antayin lang natin habang ini-establish po ang ating linya ng komunikasyon dito sa ating studio. Interesado din tayong malaman dito sa usapin na ito yung ano bang tawag dito kasi daw yung mga ating SIM cards ay merong kumbaga ID no kagaya sa tao no merong identification at siguro sa mga nakamonitor o yung mga nakapakinig po ng talakayan tungkol po dito sa usapin na ito ay medyo naririnig-rinig na rin po siguro ninyo yung mga nababanggit na International Mobile Subscriber Identity tsaka yung International Mobile Equipment Identity, ano? Oo. So, yan. Hindi pala natin matawagan. Try po natin sa Viber ni habang inaantay natin. Kasi mahalaga yung pag-uusapan natin. Sayang naman. Oo. Ayan. So, balikan natin. Ito nga sabi ko, meron pong identification. Itong ating mga SIM cards. At itong mga devices natin, no, para mga, kumbaga sa device serial codes na mahirap pong baguhin. So, alam po natin na kapag merong SIM card, kahit na ilipat natin siya sa ibang device, malalaman natin na yun pa rin yun. Siguro ang difference na lang is kung sino yung gumagamit ng SIM card, ano? Pero basically, ang SIM card ay magsasabi kung sino yung tao at yun yung tinatawag nilang IMSI or yung International Mobile Subscriber Identity. At ito naman pong International Mobile Equipment Identity o IMEI, ito yung ID na, para nagsisilbing nagtutukoy ng itong equipment na ito ay kumbaga naiiba sa ibang equipment. So kahit na sinong gumamit ng kumbaga cellphone na yon or ng SIM card na yon ay malalaman natin. So meron siyang matatrace natin. At yun nga, natukoy dito sa ating balita, no? Itong napabalitang Chinese, suspected na Chinese spy, ay meron siyang daladalang International Mobile Subscriber Identity Catcher na tinatawag, ano? Ngayon, ito yung gusto nating malaman. Syempre, hindi po tayo dalubhasa tungkol dito. Kaya aantayin po natin si spokesperson Ferdinand Lavin ng National Bureau of Investigation para ipaliwanag po sa atin itong kung ano yung kayang gawin nitong IMSI catcher, no? Kasi, syempre, mahalaga po na malaman natin at kung tayo ba ay ginagamitan na nito at meron ba tayong paraan para kontrahin ito, ano? Para kumbaga sa meron bang paraan para i-intercept to kung sakaling itong device na ito ay tinatangka ng i-access ang ating mga impormasyon. At saka syempre gusto rin natin malaman kung ano pa ba yung ibang purpose nito maliban sa ginagamit siya para mapakinggan or malaman kung ano yung laman ng mga messages or phone calls. Parang eavesdropping device nga siya, no? So
para malaman natin din kay spokesperson Lavina, meron pa ba siyang ibang purpose bukod doon sa itong eavesdropping purpose niya, no? Kasi parang pwedeng maaari sigurong gamitin din siya pang scam kasi nauuso rin ngayon yung scam. Ginagamit na opportunity yung mga holidays or yung itong mga Gcash na ito kung saan na pag-usapan na rin natin sa mga previous episodes ng ating usap-usapan na marami pong nananamantala, nagbibigay ng mga link na hindi naman totoong link. At nagtataka tayo bakit nanggagaling mismo yung mga links sa minsan ay established na institutions, 'di ba? O kaya itong mga links na ito ay nanggagaling naman sa mga numbers na hindi natin kilala pero alam na existing yung ating mga number, 'di ba? So parang safety talaga 'yun. So gusto talaga nating malaman ito. Pero in the meantime, magkakaroon muna tayo ng mga ilang paalala habang hinihintay po natin si spokesperson, So sige po, mag-break na. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Hatol ng Bayan 2025. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines. Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin no Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, muli po nagbabalik ang ating programang Usap-Usapan. Napapakinggan nyo pa rin po kami sa inyong mga radyo sa 738 kHz AM band. At syempre, sabayan po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, kung meron po kayong mga phones sa PBS Receiver app, available din po ang lahat ng mga estasyon sa Manila ng Radyo Pilipinas at ang mga kapatid na himpilan nito. And of course, sa atin pong online radio ng Radyo Pilipinas World Service. Okay, in the meantime, hindi pa po natin nakokontak ang ating supposed to be first guest, si spokesperson Ferdinand Lavin, spokesperson po ng National Bureau of Investigation. So, makakausap muna natin si Minister Mohafer Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan po natin ang mga dumadaming bilang ng mag-aaral, high school graduates, na functional illiterates. At sa hearing po sa Senado ay nabanggit po itong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan ito nga pong Mindanao Region, partikular po ang Tawi-Tawi tsaka Davao Occidental, ay ilan po sa mga probinsya na mayroong pinakamataas na bilang ng functional illiterates. Sa Tawi-Tawi po ay 67% at sa Davao Occidental ay 43%. So syempre,
gusto natin malaman kung bakit po kaya naggaganito at syempre ano po ang maaaring gawin ng ating mga ministries sa BARM at syempre sa pakikipagtulungan sa DepEd kung paano po ito tutugunan. Okay, hindi na po natin patatagalin. Maraming salamat po at pinaunlakan ng ating imbitasyon. Nandito na po sa lina ng ating komunikasyon si Minister Mohafer Iqbal, Minister po ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ng BARM. Magandang araw po sa inyo, Minister Iqbal. Welcome po sa Usap-Usapan. Magandang araw din po at napakaganda po na at least kahit pa paano ay makapag-usap po tayo tungkol po sa problema sa education, especially literacy problem dito sa BARM po. Yes. Thank you po, Minister Iqbal. Alam ko po na meron po kayong lakad today pero nagawa niyo pong maisingit kami sa inyong schedule. So, hindi na po natin patatagalin. Ang una po nating katanungan, ito nga pong report tungkol sa functional illiterates or functional illiteracy. Ano po kayang dahilan bakit po, Minister, 18 million high school graduates sa Pilipinas ang functional illiterate, sir? Marami pong dahilan yan, no? Na hindi lang dito sa BARM ang factors o mga dahilan. Actually, pwede rin natin sabihin na nationwide itong mga factors na ito. Kaya lang medyo nakakabahala na rin as far as this issue is concerned kasi while na functional literacy or functional illiteracy ay problema rin sa buong Pilipinas pero mas matindi po dito sa amin, especially sa Tawi-Tawi po, yung gaya po ng sinasabi nyo na 67% po. Marami pong dahilan. There are many reasons why this problem is existing in the BARM, especially. Unang-una po ay yung poverty. Marami pong mga nag-aaral o learners na malnourished po. So yan po ang isang dahilan kung bakit po nagiging problema yun dito. Pagkatapos po, yung poor accessibility po sa mga eskwelahan, especially sa Tawi-Tawi, islands kasi yan, napakaraming islands yan. So yung transportation po, minsan madalang yan, island to island, wala naman regular na mga transportation dyan. Pangatlo po, yung mga eskwelahan po namin, maraming pagkukulang po yan. Dahil po sa kulang din po ang pondo para po sa pag-construct ng mga school building. At saka po yun, sa national government, kami nakatanggap pondo para construction po di farm. Then, kasama po dyan yung shortage ng mga classroom. And then, siyempre, yung poverty po. Yun, gaya na sinabi ko kanina. At saka kasama dyan yung child labor dahil maraming pobre po dito. Siyempre, instead na mag-aaral yung bata, pupunta sa eskwelahan, pumapasok po sila sa ano ng trabaho dito para po matulungan ng mga magulang. Kaya hindi sila pumupunta sa mga eskwelahan. Ayun. So talagang magkakaugnay itong ating mga suliranin. Unang-una sa lahat, poverty o kahirapan, accessibility o transportasyon dahil nga pulo-pulo po ang ating bansa. Siyempre, meron pong mga isla-isla, minsan yung mga schools sa particular island lang. And sabi din po ni Minister, itong mga eskwelahan, meron paminsan-minsan kakulahangan ng pondo kung saan may shortage ng classroom at yung child labor. Ano po, Minister? Tama po yung ating mga dahilan. Oo. Ayan. Tama po. Saka pwedeng mayroon pa akong maidagdag. Sige po, go ahead. Alam po yung quality ng education na makukuha ng mga bata ay ang isang pinaka-importanting factor diyan yung competence po na nagtuturo. So dahil maraming island po dito sa Tawi-Tawi. So yan po ang isang dahilan kung bakit hindi po kalidad ng education dyan, especially yung literacy, literacy po. Kasi
pag competent po mga teachers natin, palagay ko yung hindi na kakabasa ay talagang mapipilitan o di kaya mangyayari na pwede silang magbasa. Pero pag ang teachers natin hindi competent, especially na late na sila pumupunta sa mga eskwelahan, at minsan alas 9 sila darating and alas 3 uwi sila. So anong mapapala ng mga estudyante natin? Tama nga naman, competency ng nagtuturo. Kasi kung ano yung ituturo, yun din naman po yung mag-stake sa ating mga students. So yun din naman po yung makukuha nila. So kung ang ating mga nagtuturo ay hindi competent, magre-reflect din po yun sa ating mga students. Ngayon, sabi po nila, Minister Iqbal, na nakakaalarma po yung bilang dahil 18 million high school graduates sa Pilipinas ay functional illiterate. Ano po kaya magiging epekto nito or possible na impact sa ating lipunan, Minister? Sigurado. Kasi pag tingnan mo ang buong mundo, especially dito sa Pilipinas, kung saan mataas ang literacy, ibig sabihin maraming educated, talagang kitang-kita umaangat yung isang lugar, isang syudad o di kaya isang municipality. So yun po ang direct na effect nito pag mababa po ang literacy because sila ang papalit, mamuno sa bayan, sa community. So pag ang mamumuno sa atin, although hindi naman 100% na accurate, kasi ibig sabihin kung ikaw ay mataas ang siguro angat yung isang depende po yan doon sa tao at saka kung ano ang mga programa. So yung nang effect po sa development po rin natin. Meron pa pong isang nakikita po namin ng napakatindi pong factor nagdudulot po ng literacy, functional literacy po yung nangyayari dito sa lugar natin. Yung policy, I'm not criticizing the policy, but we have to look into the policy whether it is really something that can contribute to quality education. Yung walang pinabagsak na bata, yung tuloy-tuloy na promotion. Kahit na hindi makabasa, pinopromote. So palagay ko, although maganda ang intention, pero ang the other side to that, nagko-contribute dito sa literacy, yung functional literacy po. Opo. Minister, saan po kaya nagmula yung policy na yon na dapat walang binabagsak na bata pero ang nagiging effect naman, ayun, kahit marunong magbasa, hindi naman marunong maka-comprehend. Saan po ba yun nag-start? Well, as I know, medyo inaral ko na rin namin ito Okay. I hope I am not accusing the Department of Education, pero alam mo naman, yun dito sa amin, yung educational system dito it's sub-system ng educational system dito sa Pilipinas, meaning it's part of the educational system of the national government. So ibig sabihin, kung policy na yan na walang ibabagsak na bata, tuloy-tuloy ang promotion, nanggagaling yan sa taas. Although I cannot be 100%, I respect the Department of Education, but as far as I know, talagang policy yan po nanggaling sa taas Okay, so dahil dyan, syempre, dahil in-encourage po natin yung collaboration, kasi yan po yung susunod kong katanungan kung paano po natin i-resolve ito at kung meron po kayong rekomendasyon dahil syempre hindi naman po tayo nagtatapos sa pagpapresenta lamang ng suliranin. Syempre pagkakataon din po yung ating talakayan para magpresenta ng rekomendasyon o kung meron pong ano po yung mga solusyon na pwedeng makatulong para ma-improve naman po natin ang ating functional literacy. So, Minister, meron po kayong recommendation? Mag-start tayo dito sa sabi niyong policy. Ano po kayang magandang gawin dito, sir? Well, meron sinasabi o meron policy ang National Department of Education, yung National Reading Program. Ay, opo, yes. Policy po yan ng Department of Education. Dahil national policy po yan, so while na meron kaming autonomy rito, special education, more or less, while na ang system of education namin dito ay subsystem ng national educational system, at saka meron pong konting binigay sa amin na power na the educational system in the WAM shall reflect
shall reflect or shall be relevant to the needs, ideals, and aspirations of the Bangsamoro. So yung national reading program na yan, we come up with a program which we are now implementing, tinatawag namin 5B. 5B. 5 Bs. Yes, ano pong 5B yan, sir? Yung 5B na tinatawag, bawat bata sa Bangsamoro bumabasa at bumibilang. Yan po ang programa po namin na tinatawag na 5Bs program po. Okay. Bawat bata sa Bangsamoro ay dapat bumabasa at bumibilang. Tama? Tama po. Ayun. So maganda po yung mga programang ito. Una, National Reading Program. At syempre, din po siya. No, usually yung mga solutions po ay base po dun sa mismong problema in the area. So sa Bangsamoro, meron po silang 5Bs. 5B program. Ayan. Okay, so meron pa po ba tayong ibang mga suggestion po, Minister Iqbal, para po matugunan po yung mga suliranin kaugnay nito? Kasi di ba sabi niyo po kanina, poverty, accessibility, child labor, tsaka quality of education when it comes to the competency po ng ating mga teachers. So, meron pa po ba kayong mga ibang suggestions kaugnay nung mga nabanggit nating suliranin kanina, sir? Well, in general, kasama na po dyan yung 5B program. Yan po ay contextualized. Contextualized. Ibig sabihin, while there is such policy from the national government, kinocontextualize po namin. So basically, ang sinasabi namin dito na pinopromote namin with all energy as far as we are concerned, yung no child left behind. Kailangan walang bata na maiwanan. Kaya pursuant to that policy or pursuant to that program, meron kaming house-to-house na kampanya para lahat ng kabataan o preschool age ay ma-enroll na sa mga eskwelahan. And then kasama rin po dyan doon sa 5B na program o MBS3 program ay yung tinatawag namin na pursuant din ito sa contextualization po, yung culturally sensitive na mga programa. And then, meron po kami mga babasahin na para sa mga bata na ito na nakatranslate po sa local dialects para po maintindihan po nila. Okay. Minister, nabanggit niyo po yung mga culturally sensitive na mga babasahin. Paano po ba ito naipapakita o ini-integrate doon sa mga babasahin? Ano po ba yung ibig sabihin kapag culturally sensitive, sir? Yung cultural aspect ng life ng mga Bangsamoro is not only pure and simple cultural kasi nakaling din po yan sa paniniwala po namin. Kaya minsan yung mga babasahin na palagay natin galing sa national, pag nire-require dito sa amin, kinocontextualize po namin. Meron doon mga bagay na culturally sensitive na hindi na pa nakakasira doon sa substance na mga babasahin na ina-adjust po namin. Halimbawa, pag ang litrato ay alak, so pinapalitan namin yan ng ibang iinumin, di ba? Para po madali po ang acceptance ng community pati yung mga bata. Tama, yung culturally sensitive kasi nga syempre, yung kultura mahalaga din po na i-adjust natin doon sa ating mga mag-aaral dyan, ano? And also, nabanggit nyo po yung local dialect, ano? Actually, noon sa mga babasahin na yan, through the help of the Australian program, yung Pathways, meron po kaming sinalin dito sa mga dialects, local dialects na 92 po ang nagagamit po namin ito. Para po, maintindihan ng mga bata doon sa lokali.
Ayun, marami-rami na rin pala ang nata-translate nyo, Minister. So, ibig sabihin po, talagang may team po kayo na nakasentro para sa pagta-translate po, para gawin na parang vernacular language itong mga materyales natin para makatulong po sa pag-improve nitong functional literacy natin. May team po tayo. Tama po. Kasi sa Ministry of Basic Technical Education, meron pong office basically on curriculum po. So nagputok talaga yung in-charge doon sa curriculum para po paano natin maiangat yung mga babasahin na cultural sensitive. Tsaka siguro ako po kasi Ivatan ako, so parang indigenous, kabilang po ako sa indigenous community din. At yun nga po, mas nakakaengganyo din po, nag-aral ako yung mga materyales na yung written in your own mother tongue, no? Mas nakakaano din po, nakakaengganyo para sa mga mag-aaral na magbasa ng gano'n, ano? So, naintindihan ko po yung sinasabi ni Minister Iqbal na yung ating pong mga kapatid dyan sa BARM na gusto rin po matuto at in their own vernacular language, ano po, ay nakakatulong para ito po ay mas ma-facilitate yung functional literacy. Minister, last na lang po itong, or bago yung inyong final message, matanong ko lang po kasi itong MBHTE, parang ano bang tawag doon? Ito yung version ng Department of Education sa BARM, ano po? Pero meron po bang tulungan or pakikipag-ugnayan ng MBHTE sa DepEd para po itong mga puwang or gaps katulad nung mga national na babasahin na hindi nako-contextualize ay ma-bridge po natin? Meron po ba kayong ganun parang partnership or collaboration na tinatawag, Minister? Well, unang-una, hindi ho sapat na pwede natin sabihin na MBHTE is equivalent to Department of Education. Okay. Meron po pagkakaiba. Kasi dito sa amin, tinatawag na 4-in-1, 1-in-4. Okay. Kasi sa Department of Education, basic education lang yan. At saka minsan-minsan, o di kaya party po ng function o programa ng Department of Education, especially among the Moros or Muslims sa Mindanao, yung Madaris Education. So, ang Department of Education po, basic education po yan, whether sa public school o di kaya sa Madaris Education. And then sa national setting po, iba po yung Department of Education, iba po yung Commission on Higher Education, yung CHED, at saka iba po yung Technical Education at Skills Development Authority. So, education in the Philippines, yung opisina are divided in 3. DepEd, CHED, at saka TESDA. Dito sa amin, yun ang tinatawag ko, yung sinasabi 4-in-1. Kasi Ministry of Technical Education is constituted by 4 sector education. Okay. Yung basic yung higher education, yung technical education, at saka yung Madaris. So yung 4 po combined into ministry. Kasi maganda po ang batas. Kasi one of the most important factors kung bakit mas favorable ito, kasi at saka ay puro education yan. In terms of philosophy, there should only be one philosophy of education. Hindi ho pwede, as we are concerned, na iba ang philosophy ng basic education, ibang higher education, ibang technical education. Kasi all the 3 are sub-sectors ng education. Kaya dito, while it is exploratory in character, but ganda rito, modesty aside, medyo nakukonsolidate na namin. Opo. Naku, mahirap pala ang MBHTE, no? Kasi yun nga, bigyang diin lang po natin na yung sectors na hawak ng MBHTE sa BARM ay mas malawak, ano? Kasi sabi nga, kino-compare siya or ipinapaliwanag ni Minister Iqbal na itong TESDA, CHED ay at DepEd nakasentro sa
For example, ang DepEd ay basic education, ang CHED, higher education, yung TESDA, technical education. Pero compared sa MBHTE, hawak niya lahat yon, basic, higher, technical, plus meron pa po siyang, kung tama yung narinig ko, please correct me if I'm wrong, Minister Iqbal, Madaris Education, Opo. tama po ito? Tama Opo. po. Ano po itong Madaris Education na hawak din ng MBHTE? Well, it's basically that's centered around yung tinatawag ng ISAL. Because we are Muslims, so yung hawak po ng yung Madaris Education, yung Islamic Studies at saka Arabic language na curriculum. So, kahit na ganun po, meron po kaming sa curriculum yung Islamic Studies and Arabic language na mga subject po. Pero dun sa Madaris, meron po kaming public madrasa. Public madrasa. Pero yung public madrasa po namin, yung K-12 na curriculum po natin, yung ang official na curriculum. Pero may na mga Islamic Studies, Arabic language po. Yun lang po ang pagkakaiba. So yung po na kasi sa kanila, yung basic education from kinder up to senior high school, kasi ganun din po yung offer namin dito. Then, pag naitaas na po yan sa tertiary, meaning collegial level, so magkakaroon po ang collaboration ng higher education at saka Madaris education. Kasi Madaris po, hindi ibig sabihin from kinder lang to high school Madaris can also be tertiary in nature. Tertiary, okay. Ayun, so ang lawak nga po ng hawak ng MBHTE. So tama po si Minister Iqbal na hindi pwede natin siyang sabihin na equivalent lang ng DepEd, Ayun. Pero may partnership po, ang DepEd at MBHTE, Minister? Siyempre po, kasi ang CHED po to a certain extent, pareho rin naman po sa Department of Education, pati po yung TESDA. May coordination po kami sa kanila kasi mayroon mga national laws na dapat ipagpatupad din po natin dito. At saka yung authority, yung powers na binigay po sa amin meron din naman limitation yan. So we cannot function beyond what is limited by law. So we need really to coordinate with DepEd, the CHED, and TESDA po. Okay. Ayun. So it's good to it's good to hear po na ayun meron pa ring partnership. Bagamat ayun we appreciate and recognize po na malawak nga itong hawak ng MBHTE at ginagawa po nila yung kanilang best para po dito sa pag-resolve nitong functional illiteracy issue natin. Last na lang po ang inyong final message, Minister Iqbal, sa ating mga tagapakinig kaugnay nitong functional illiterates at syempre para na rin po sa ating mga mag-aaral, sir. I would like to rest assure everyone, especially our partners in education, the national level, that we are doing everything possible to uplift and make sure that there would be quality education here in the farm. Of course, there are many challenges. What's important is that we identify the problem and gradually, little, we're trying to address all this problem. We also understand that since this problem has been here for many decades, so we cannot take over the solution to this. It take extra effort to identify the problem and then how to pursue how to come up with the appropriate program. What's important here, Madam, is that we started, and I hope that it would be continued by the next administration in the farm until such time that we would be able to be at level with the national standards, especially in the functional literacy program with the national government. Again, rest assured, Madam, that we are doing everything to improve
Education in the Bar. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Minister Iqbal, sa inyong oras at sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon dito sa Usap-Usapan. Magandang araw po. Magandang araw po. Okay, yan po si Minister Mohafer Iqbal, ang Minister po ng Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At napakinggan po natin sa kanya ang ito nga pong mga nakalatag na kanilang solusyon. At syempre yung iba pa pong factors. Iba pa pong factors na nakaapekto sa pagkakaroon po ng suliranin natin na patungkol nga dito sa functional illiteracy. Okay, oras po natin ay 10:49. Ako, malapit na tayong magtapos at hindi na po natin nakausap si spokesperson Ferdinand Lavin tungkol dun sa maganda pa sanang topic natin na itatanong rin sana natin yung update tungkol sa investigation nila, no? Kasi sila po yung parang nangunguna doon sa pag-iimbestiga doon sa pagkakaaresto nga po nung Chinese national na nahulian ng spying device. Hayaan natin, baka sa susunod, pwede natin itong itanong kasi very relevant pa rin naman. At eleksyon na nga sa Monday, naghahanda na po ang ating mga tech dito. Pero ito, ang ating mga tagapakinig, shoutout muna natin. Ayan, maraming salamat po sa mga nakinig dito. Kina Ray Aguilar, Leslie Bocobo, Ina Shaira Buhian, Shane Ruado, Venacio Doroya, Magilas Giamalon, Let Taliping. At syempre sa ating mga kapatid na himpilan sa mga probinsya, Radyo Pilipinas Hingoog, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao at Radyo Pilipinas Zamboanga. Ayan, so yan po ang ating mga fans. Siguro itong mga nakikita ko mga repetitive na mga na mga pa-shoutout na hinahanap siguro nila si Miss Ven, Bakit kaya iba mukha ang nakaupo dito sa Usap-Usapan? Si Miss Ven po ay may sakit, so kung hinahanap niyo po siya, hayaan niyo po next Saturday. Ayan, nandito siya ulit. At sana magpagaling si Ma'am. Okay, so yun, ating mga napag-usapan, heavy. Sayang lang po kasi hindi natin nakausap itong si spokesperson Lavin dahil nga gusto sana nating malaman itong mga IMSI, IMEI, tsaka yung update sana Pero, sa susunod na lang po, baka merong emergency si sir. At syempre, bago tayo magpaalam, muna tayo. Abiso muna tayo sa eleksyon. Bumoto ng tama. Bumoto ng matalino. Ayan. Kasi yun nabanggit nga sa atin ni Minister Iqbal at itong mga usapin tungkol sa edukasyon ay syempre may impact po sa ating lipunan. At syempre yung choices po natin ay syempre, hindi po yan dapat gino-joke-joke lang kasi mamaya maging joke-joke din ang ating kapalaran o future. So, ayan, dapat po bumoto ng matalino. Okay, so yan, maraming salamat po sa ating mga nakasama dito sa produksyong ito. Syempre sa ating warcast si Jobel Lustre, si Rolly Bumatayo sa ating Master Control at maraming salamat din sa ating co-producer na si Win Peñano, ang punong abala ngayon. Thank you. At sa pangalan po ni Ven Blones, ito po si Bea Gaza de Guzman. Abangan niyo po ulit ang usap-usapan sa susunod na Sabado.
We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita